Nahirapan akong makaalis mula sa unahan. Tapos pinapagawa pa sa akin na protektahan ang kung ano. Si Shen yan ng Shen Group. 3 buwan pa. Kung may magandang babae na kasama sa ganitong paligid. Sana ayos lang. Aba, talaga bang may ganitong serbisyo ang hot spring? Nasa loob na ba ako ng lalaki sa lalaki na seksyon? Pero, talagang maganda ang katawan niya. Ginoong Shen, huwag kang tumakbo. Makakatakas ka pa ba? Kung hindi ka susuko, mahuli ka na. Hindi na kami magpapakahirap pang magpigil. Nasa gitna ako ng sweet moments kasama ang girlfriend ko. Kayo namang mga bulag, na naglakas loob na manggulo sa akin. Hanap ba kayo ng gulo? Hanap ng laban? Ang liit talaga ng bewang nito. Ang mga bintiri nito ay sobrang payat at mahaba. Kayo lang ang may ganitong kakulangan sa galing. Nandyan ka na naman para makipag-away sa akin. Kuya, nandito kami para maghanap ng tao. Walang intensyon na makasakit. Walang tao dito na hinahanap ninyo. Magsiuwi na kayo agad. Sandali lang. Kuya, may gusto ka bang ipagawa? Lumabas at bilhin mo ako ng isang order. Mayroon ding bayad para sa pinsalang mental. At mayroon ding kurtina. Kailangan mo ring bayaran iyon. Kami ang magbabayad. Yung, maaari mo bang bitawan? Pasensya na. Naging reflex na iyon. Salamat sa pagligtas sa akin. Maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong contact information? Bibigyan kita ng tamang pasasalamat. Ano ang balak mong gawin bilang kapalit? Ako. Hindi naman ito kasing masama, di ba? Kaka-escape lang mula sa lungga ng lobo. Muling nahulog sa bitag ng tigre. Bakit ka kinakabahan? Nagbibiro lang naman ako. May iba pa akong gagawin. Uwi na ako. Ito ang lalaking bahagi. Sandali lang. Naghahanap ng bodyguard. Naghahanap ng bodyguard. Ito ay swak na swak sa akin. Magpakilala ka naman. Anong mahahalagang karanasan meron ka? O kaya ikaranasan sa militar? Ako ay nanalo ng ginto sa seguridad. Ng 8 taon ng sunod-sunod. Noong nakaraang taon, sa laban sa martial arts, nakuha ang kampyonato. Hindi ako naging bodyguard. At wala akong napanalunang kampyonato. Kayo lang itong mga tao. Saan kayo nagkaroon ng karapatang makinig sa aking karanasan? Walang karanasan. Tapos ay pupunta pa sa anong pagsusulit. Ito ay mula sa Shen Group. Kaya, kami ay mula sa mga espesyal na unit. Narinig mo ba? Bawat isa sa amin ay mas malakas kaysa sa iyo. Huwag ka nang magpakahirap dito. Mukhang ikaw ay hindi nakasali sa usapan. Paalis na ako. Ako ay isang dakilang mandirigma at tinanggihan sa pag-a-apply bilang bodyguard. Talagang nakakatawa. Huwag husgahan ang tao sa kanyang anyo. Huwag sukatin ang dagat sa lalim. Kayo, magandang araw, Ginoong Shen. Nakapili na ba ang bodyguard?
Siya. Interviewer. Si General Shen. Si General Shen. Si General Shen. Mula sa apat na ito, pipili ako ng isa. Isa pa. Maaari ka nang umalis. Sandali lang. Dumating din siya para sa interview. Dahil sa karanasan kahapon. Kaya ako nag-hire ng bodyguard. Hindi ko akalain na nandito rin siya. Kaya pala siya ang dapat kong protektahan. Talagang swerte naman. Interviewer. Ginoong Shen. Interviewer. Wala siyang karanasan bilang bodyguard o sa militar. Kaya, ang kailangan ng bodyguard ay hindi karanasan, kundi kakayahan. Mukhang gusto ni Ginoong Shen ako. Hindi na rin nakakagulat. Sa huli, maganda ako at may talento pa. Kung ganito nga, mas maganda maglaban tayo dito mismo. Kayo apat. Maglaban kayo sa kanya. Sino man ang panalo? Sino ang pwedeng maging bodyguard ko? Itong batang babae. Sinasadya mo akong guluhin, di ba? Huwag. Ako, nanganak na ang pusa ko. Itong mga ito, mukhang mas malakas pa kaysa sa mga humuli sa akin kahapon. Kailangan pa ng mas matindi. Hindi ko inasahan. Walang makatalo sa kanya. Sumunod ka sa akin. Ginoong Shen, ganito mo ba tratuhin ang iyong tagapagligtas? Apat na tao ang bumugbog sa akin. Walang takot, bugbugin niyo ako. Naniniwala ako sa iyo. Sige na. Ngayon, maaari mo na akong sabihan ang pangalan mo. Kinje. Ang cool mo naman. Kinje. Kailangan bang magdagdag ng 3 A sa harap ng WeChat name? Nga ba? Kanta. Kumusta? Ang pangalan ko ay Shen Yangke. Ngayon, ipapakilala ko sa iyo ang tungkol sa trabaho. Sa madaling salita, ito ay 24 na oras na personal na proteksyon sa akin. Kasama na sa bahay at opisina. 3 buwan ang panahon. May problema ba? Depende sa kung gaano karaming bigas ang ibibigay mo. Buwanang sahod ay 24,000. Ang bonus ay depende sa sitwasyon. Kinuha na ng kuya. Kamusta na ang pag-aayos ng mga bagay? Ginoong Shen. Hindi namin siya nahuli. Nakatakas siya sa amin. Kahit isang babae hindi namin mahuli. Talagang inutil. Paano na ngayon ang pakikipag-ugnayan kay Ginoong Lin? Si Shen yan. Kapag nailunsad na ang planong anghel, magdudulot ito ng malaking kita sa grupo. Ito ay magiging walang hanggan. Kailangan mo itong ibigay sa militar. Talagang kalokohan. Lahat tayo ay mga shareholder ng kumpanya. Napakahalagang desisyon ito. Hindi mo ito maaaring ipasya mag-isa. Tama. Hindi kami sang-ayon sa lahat ng ito. Noong una kong iminungkahi, napag-aralan ang planong anghel. Hindi kayo sumuporta sa akin. Ngayon na may resulta na, gustong-gusto ninyong hatiin ang bunga. Nangarap lang kayo. Tito Segundo, kahit na ikaw ay Deputy General Manager ng grupo, ngunit wala kang karapatan na makialam sa aking desisyon. Bukod dito, ang pinakamahalaga sa Angel Project ay hindi ang pagbabago ng mga cancerous na tumor, kundi ang pagpapalakas ng mga pagbabago sa katawan. Sa puntong ito, ang kanyang papel sa militar ay higit na mahalaga kaysa sa larangan ng negosyo. Ikaw, wala nang dapat sabihin. Nagsumite na ako ng plano sa militar. 3 buwan mula ngayon, magiging porma na ang gamot. Ibigay ko ito sa militar. Shen Yanke, hindi kita papayagang mag-enjoy ng mag-isa sa mga resulta.
Mukhang mahusay ang bodyguard na ito. Dapat ay tama ang bayad. Hindi kita papahirapan. Sa susunod na 3 buwan, mananatili ka dito sa akin. Hindi ito katulad ng mga video na nakikita sa maikling video tungkol sa mga mansyon. Yan ke. Ang late mo naman umuwi. Kapag napagod ka, masasaktan ako. Ito ang mga bulaklak na pinili ko para sa'yo. Lin Yu, kilala ba kita ng mabuti? Yan ke, huwag mong kalimutan. Magkaibigan tayo mula pagkabata. May kasunduan na tayo noon pa. Wala tayong anumang damdamin sa isa't isa. Pagkatapos kong matapos ang trabaho ko ngayon, ipapahayag ko sa lolo na ayaw ko na sa kasal. Kinje, tara na. Sandali lang. Anong klaseng tao siya? At naglalakas loob pang hawakan ka. Kaibigan, pwede bang magpakita ka ng konting respeto? Siya ang bodyguard na inupahan ko. May problema ba? Bodyguard. Hindi ba't nakatira ka kasama itong mahirap na bodyguard? Ito ay pribado kong usapin. Wala kang pakialam dito. Huminto ka. Lin Yu, anong balak mo? Sinabi ko na ito ay pribado kong usapan. Hindi ko kayang pakialaman ang mga bagay mo. Ngunit kaya kong pakialaman siya. Bibigyan kita ng 3 segundo. Umalis ka sa harap ko. Kung hindi, papalakasin ko ang aking chopper para ipakita sa iyo kung ano ang tunay na kalupitan. Per, maaari ka bang lumayo sa akin? Walang nagsabi sa iyo na talagang pangit ka. Hindi nakakapagtaka na hindi ka gusto ni Ian. Shen, ikaw walang kwentang tao. Sabi mong pangit ako. Sino nang tumulong sa akin para mag-ayos nito? Tingnan mo kung papalo ba ang mga kaibigan mo o hindi. Ikaw, gusto mo pa bang subukan akong saktan? Kinje. Huwag. Isa lang ang babala ko sa'yo. Kung muling manggulo ka kay Miss Shen, hindi ako magdadalawang isip na bigyan ka ng buong masahe sa buto. Kaninang, salamat sa'yo. Huwag mo lang akong pasalamatan mag-isa. Magbibigay na lang ako ng bonus. CJ, ibibigay ko ang bonus sa'yo. Pero kailangan kong itakda ang ilang alituntunin sa iyo. Bawal umakyat sa 2 palapag. Pangalawa, bawal magdala ng ibang tao dito. Pangatlo, walang dapat na hindi angkop na pagnanasa sa akin. Yes, sir. Sinasabi ko lang na makinig ka. Hindi ko naman sinabi na susundin mo agad. Parang hindi seryoso tong taong to tingnan. Baka nadadala lang ako sa sitwasyon. Isang babae na may kasunduan na sa kasal. Hindi mo pa rin mapagtagumpayan. Anong silbi mo pa? Papa, hindi ito ang kasalanan ko. Lahat ng ito ay walang silbi. Sige na, ayaw kong makinig sa dahilan. Dahil hindi niya kinikilala ang kasunduan. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Sa kabuuan, isa lamang ang ating layunin. Iyon ay ang Angel Project. Kahit ano paman, hindi niya dapat ipasa sa militar. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Yung si Shen yan. Talagang walang utang na loob. Ako ang malaki sa pamilya Lin. Pero tinanggihan pa rin ako niya sa pintuan. Ginoong Lin, ang pangunahing prioridad ay makuha muna ang planong Angel. Mas mabuti siguro, gamitin na lang natin si Shen Jiansheng. Pag naalala ko siya, nakakainis. Itong inutil na ito, kahit maliit na bagay hindi pa niya magawa. Ngayon maaari kang makipagtulungan kay Shen Jiansheng. Sa isang lihim na plano, iyon ay Ginoong Shen, ang anak ng pangulo ng Lin Group na si Lin Yu, at ang mga mataas na opisyal ng grupo, ay matagal nang naghihintay sa iyo sa silid ng pulong. Talaga namang may tapang ang asong ulol na ito. Hindi pa ba sapat ang ginawa ko kahapon? Ngayon, nandito pa rin siya. Walang makikita. Sabihin mo na rin sa kanila, hindi ko kailanman inamin ang kasunduan ko kay Lin Yu.
Ang ganitong mga bisita na hindi umaalis. Hindi kami tumatanggap ng ganitong uri. Ginoong Shen. Si Lin ay nagpadala ng mensahe para ipaalala sa inyo na ang pagpunta niya dito ay hindi para sa kasal, kundi para sa pamumuhunan. Pamumuhunan. Ang negosyo namin at ng Lin Group ay walang kinalaman sa isa't isa. Walang kaugnayan. Dumating siya para mamuhunan. Alam na ba ng Lin ang tungkol sa Angel Plan? Nalaman na rin ba nila? Sige na. Itong makulit na tao. Walang makikita ngayon. Bukas, maghahanap na naman siya ng gulo. Sundin na lang kita. Tara, tingnan mo. Itong bodyguard na ito talaga ay naglakas loob na magbigay ng suhestyon kay Ginoong Shen. At si Ginoong Shen ay nakinig pa sa kanya. Ano bang nangyayari kay Shen yan? Bakit pinaghintay si Ginoong Lin ng ganito katagal? Sobrang hindi siya marunong makilala ng kabutihan. Ginoong Lin. Lin Xiao. Kung hindi, pupunta na lang ako. Hindi na kailangan. Director Shen. Para sa grupo, buong puso kong nagtatrabaho. Walang problema kung maghintay ako ng kaunti. Itong maliit na cutie. Nais lang niyang magbigay sa akin ng babala. Darating ang araw. Pipilitin kitang humingi ng tawad. Pasensya na. Pasensya na sa inyong paghihintay. Itong batang ito, talagang magandang aso. Saan man siya magpunta, kasama si Shen Yanke. Mga kaibigan, ano ang masasabi mo ngayon na maaari mong ipahayag ng direkta sa pulong? Shen Yan, hindi ka naman makatarungan. Ang iyong kinakatawan ay ang buong imahe ng ating grupo. Pinabayaan mong maghintay si Lin Xiao sa iyo ng 20 minuto. Pasensya na. Sobrang abala ako sa trabaho kamakailan. Kaya nahuli ako. Ngunit kung sa tingin ni Lin Xiao ay hindi na siya makakapaghintay, maaari siyang umalis anumang oras. Ano ang sinasabi mo? Si Lin Zong ay isang mahalagang mamumuhunan ng grupo. Ginoo, ang sama ng ugali mo. Nakakasira ng buhay. Ikaw, naalala ko. Ang grupo ni Lin at ang grupo ni Shen. Mukhang wala namang anumang ugnayan sa negosyo. Tio, maaari mo bang sabihin? Ano ba talaga ang investment na iyon? Siyempre, ito ang iyong angel plan. Aba, pupunta sa langit. Ano iyon? Ang angel plan ay isang mahalagang lihim ng grupo. Maaari bang sabihin ito ng tiyuhin? Paano nalaman ni Lin Xiao ito? Ito. Sino ang nag-leak? May karapatan ang kumpanya na mananagot ang sinuman sa batas. Sino ang pinapahintulutan mong matakot? Hindi ikaw lang ang may kapangyarihan sa grupo. Sa mga narito, sino sa inyo ang naniniwala na nilabag ko ang kasunduan sa pagiging kumpidensyal ng kumpanya? Maaari kayong tumayo. Bumoto ako. Buwisting na bata. Matagal na kitang tinitiis. Ginoong Shen, lahat tayo ay negosyante. Diretso na akong magsasabi. Handa ang pamilya Lin na mamuhunan ng 20 bilyon upang tulungan kayong matapos ang buong proyekto. Pero ang kondisyon ay, ang buong proyekto ay dapat ipasa sa operasyon ng Lin Group. 2 bilyon. Napakarami. Ang market value ng Shen Group ay 30 bilyon lamang. Kasama na ang pamumuhunang ito. Halos doble na ang halaga niyan. 20 bilyon. Ayon sa kasalukuyang pagtataya ng Angel Project, hindi ito umabot sa ganitong presyo. Ano bang gamot ang binibenta ni Lin Yu? Ano ba talaga ang laman ng kanyang bulsa? Ginoong Shen. Sa tingin ko, parang ang daga sa asong gubat na bumabati sa manok. Ang investment na ito, bahagi nito ay mula sa amin. Sa unang pagkakataon na nagtulungan ang dalawang kumpanya, bahagi nito ay para sa aming personal na ugnayan. Hindi na kailangang sabihin pa, Lin Xiao. Hindi ko ito ibebenta sa iyo. Dahil ibinigay ko na ito sa militar. Bukod dito, muli kong binibigyang diin na sa pagitan natin, walang anumang personal na ugnayan.
Lin Xiao. Huwag mong kalimutan. Sinasabi ko kahapon. Kung talagang gusto ninyong tumanggap ng pamumuhunan, sasama ako sa aking koponan. Ualis kami sa grupo. Siya ang bodyguard ni Ginoong Shen. Sa mga nakaraang araw, tinitingnan lang siya na naglalaro ng laro sa opisina. Tama ba? Tayo lang ang nagtatrabaho araw-araw dito tulad ng mga hayop. Kinji, samahan mo ako sa sasakyan para kunin ang isang dokumento. Mas maganda kung ikaw na ang bahala sa maliliit na bagay na ito. Palagi ka na lang naglalaro ng laro. Hindi mo alam kung anong dokumento ang kukunin ko. Mga impormasyon tungkol sa planong anghel. Ngayon, maliban sa akin, hindi pa pwedeng hawakan ng sinuman. Ako ay nagtatrabaho at nagpapahinga. Ang mga tainga ko ay laging nakikinig. Hindi maganda. Kinje, anong ginagawa mo? Basta okay lang. Anong nangyayari? May mga tao na gustong saktan ka. Napakabilis ng reaksyon ng Kinje na ito. Hindi siya basta-basta. Umalis na tayo. Sino ba talaga siya? Ang yabang niya. Tatawagan ko na ang pulis. Sige na nga. Hindi maganda ang epekto nito sa kumpanya. Mabuti na lang at hindi ka nasaktan. Kung hindi dahil sa kanya kanina, maaaring wala na ako. Tama, Ginoong Shen. Kanina, para iligtas ka. Nasira ang cellphone ko. Maaari bang i-reimburse ito ng kumpanya? Tama nga, hindi ko dapat siya pinangarapang makuha. Ginoong Shen, may dalawang pulis sa labas na gustong makipagkita sa iyo. Pulis, papasukin mo sila. Ayan, Gil. Shen, kanina ang iyong sasakyan sa paradahan ay nasira. Kailangan naming magsagawa ng investigasyon. Pero hindi ako nagulat sa pulis Kahit na hindi kayo nagulat. Ngunit ang bagay na ito ay talagang dapat nating bigyang pansin. Mangyaring ikaw o ang iba pang narito. Sumama sa amin. Ito. Magtee tayo, di ba? Pwede naman. Kinje, ikaw. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng investigasyon, babalik na ako. Sige na. Sino ba ang nag-aalala sa'yo? Nagsiselos ka lang sa sarili mong damdamin. Ang tapang nyo, ha? Nanghihimasok bilang pulis sa harap ng lahat. Alam mo na matagal na nagpapanggap lang tayo. Yung amoy ng dugo sa katawan nyo. Hindi talaga maitago. Kaya bakit ka pa matapang na sumama sa amin? Dahil ako. Hindi talaga ako nag-aalala. Kanina umaga, ang taong umatake sa parking lot. Ikaw yon, di ba? Tama. Ako nga. Hindi ko lang inasahan. Na nakaiwas ka sa panganib. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo na patayin si Ginoong Shen? Hindi si Shen Yanke ang gusto kong patayin. Kundi ikaw.
Si Lin Yu ang nagpadala sa'yo, di ba? Sapagkat ilang araw pa lang akong bumalik sa bansa. Ang tanging kaaway ko ay si Lin Yu. Tama. Ano kung alam mo na? Labanan si Lin Xiao. Hindi ka pa karapat-dapat. Hindi ko akalain na si Lin Yu ay nagpalaki pa ng ganitong walang takot na mamamatay tao. Kumusta si Iggy? Yung basag ulo, naasikaso mo na ba? Nakaayos na, nakaayos na. Kinji, ano pang mga paraan ang meron kayo? Gawin niyo lang. Nandito lang ako anumang oras. Pero kung muli mong susubukang balakin si Shen Yanke, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Ano ka ba talagang isang bagay na nagtatangkang magbanta sa akin? Alat show. Even failed. Tumahimik ka. Agad na ipaalam kay Isda Jinshu. Sabihin sa kanya agad-agad. Gamitin man ang anumang paraan. Siguraduhin na mapalaya si Ivmith E, ang maliit na kuti na ito. Sa pamilya Shen. Bumalik ka na. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Magpapasimple lang ako ng tala. Ito ang mga ginawa mo. Sa tingin ko, pagbalik mo, magugutom ka na siguro. Sadyang ginawa. Siguradong hindi ito biological weapon, di ba? Subukan mo. Bakit ang pangit ng lasa? Sundin ko naman talaga. Yung tutorial sa cellphone. Ayos lang. Hayaan na kitang gawin. Ang bango-bango. Siguradong masarap ito. Ikaw na bodyguard. Talagang ang galing mo. Kaya mo pang magluto. Sa susunod, pwede bang araw-araw mo na lang akong paglutuin? Ako ay isang bodyguard. Hindi ako yaya. Kung may pagkain tayo, ibang usapan na. Ang tanging nakikita lang ay pera. Siguro, gusto mong sana ay ikaw lang ang nakikita ko. Sadyang tamad lang akong pakialaman ka. Dahil lang sa ginawa mong pagkain para sa akin. Pupunta ako sa kusina para tulungan kang mag-ayos. Anong kalokohan ito? Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pabilis ng tibok ng puso. Tumutok-tok. Tumutok. May sakit ka ba? Ganyan din sa mga short drama. Mukhang kailangan na namang magdagdag ng pera ang Pangulo. Kailangan na namang magdagdag ng pera. Yanke, bumalik ka bukas para sa pulong ng pamilya. Kagabi, tumanggap si Shen Yanke ng tawag. Inutusan siyang bumalik para sa pulong ng pamilya. Simula noon, hindi siya mapakali. Mukhang ang pulong na ito ngayon. Hindi pangkaraniwan. Lolo. Ito ang bagong bodyguard ng ate mo. 24 oras. Kasama niya lagi si ate. Siguro galing sa kung saan yung lalaki na yun. Ako siguro ang pinaka-wild na bodyguard. Lalaki. Hindi tama. Shen Qingqing. Pakiusap, magpakita ka ng respeto. Akala mo ba lahat ng tao ay kasing marumi ng iniisip mo? Ganoon ba? Kaya niyang saktan ang mga tao sa Lin pamilya. Ate, gusto mo pa siyang ipagtanggol. Shen Yanke, simula nang kumuha ka nitong bodyguard, mas naging walang pakundangan ka na sa mga gawain mo. Hindi kaya, gusto mong umasa lang sa bodyguard na ito para kontrolin ang Shen Corporation.
Na parang hawak mo na ang lahat dito. Tama ka, boss. Kailangan mong ipaglaban ang aming karapatan. Kung hindi mo siya aasikasuhin, baka ang buong grupo ay siya na ang magdidikta. Mga kapamilya, ako rin ay nagtatrabaho para sa bayad. Wala tayong magagawa. Narinig mo na, di ba? Ang bagay na ito, mayroon ka bang maipapaliwanag? Huwag mag-alala. Nandito ako. Hindi ko nais na maging makapangyarihan sa Shen Group, na parang ako lang ang may kapangyarihan. Ang Angel Project ay ang lahat ng aking pagsisikap. Nais kong ako ang magdesisyon para dito. Tungkol naman sa ibang trabaho, maaaring ganap na magpasya ang board. Papa, tingnan mo, ganyan ang kanyang pananaw. Ngayon ang pamilya Lin, maaaring malakas na mag-invest. Tama ang aming pamilya Shen. May pagkakataon na umangat. Yanko, yung planong anghel mo. Mas mahalaga kaya kaysa sa grupo namin ang Shen? Mas mahalaga ba? Ako, Papa. Baka hindi mo pa alam lahat. Bilang karagdagan dito, nagpasya siyang wakasan. Ang kasunduan kay Lin Xiao. Ano? Talaga bang magpapawalang bisa? Alam mo ba, kung gaano kalakas ang impluensya ng pamilya Lin? Magpapawalang bisa. Ang kasal ni Lin Xiao. Ibig sabihin yan, ay saktan ang buong pamilya Shen natin. Talagang lalong nagiging arugante si Shen yan. Kahit na sumuway pa sa pamilya Lin. Kung palalampasin pa natin siya, baka maapektuhan pati buong pamilya Shen. Si Lin Xiao ang itinakdang tagapagmana ng pamilya Lin. Akala ng ate ko, ano siya? Isang marangal na tao. Kahit si Lin Xiao, hindi siya pinapansin. Si Shen yan talaga. Mayroon ka bang nakikita? Nalolo ko. Mayroon bang Shen na pamilya? Inuutusan kita. Agad na mag-sorry kay Lin Xiao daw. Sa isang araw, magdaos kayo ng engagement ceremony kasama niya. Ginoo. Pasensya na. Ayoko. Dahil sa ako na ang kasintahan ni Yanke. Tama, Lolo. Gusto ko sanang maghanap ng mas magandang pagkakataon para ipahayag. Kaya sinabi ko na siya ay isa lamang sa aking bodyguard. Yanke, nabaliw ka ba? Iniwan mo ang kagalang-galang na panganay ng pamilya Lin na hindi mo pinapansin. Sa halip, mas pipiliin mong makasama ang isang bodyguard. Medyo may pagkadiskriminasyon ka sa trabaho. Hindi ba't malaya na ang mga tao sa pag-ibig ngayon? Yan. Hindi ikaw ang sabi ni Kuya Segundo. Ang paningin mo, talagang maganda. Akala ko pa na may mataas kang pagkatao. Pero pala, gusto mo lang pala yung isang palaka. Nahiya na ang mukha ng pamilya Shen dahil sa'yo. Paalisin mo itong palaka na ito palabas. Lolo, Ginoo, lumaki na ako. Ang buhay ko, ang trabaho ko, dapat ako ang magpasya. Bakit kailangan mo pang pilitin? Dahil ikaw ay tao ng pamilya Shen. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Makipag-ugnayan kay Lin Xiao. Ibigay ang Angel Project sa Board of Directors. Kung hindi, kukunin ko ang lahat ng bahagi ng inyong pamilya. Pabalik. Lolo, ginawa ng mga magulang ko para sa Shen Group. Halos mapatay. Ikaw mismo ang nagawa mong ibalik ito dahil sa mga dahilan na ito. Dahil sa mga rason na ito. Ganitong klase ng Shen Group. Ako'y susuko. Ganitong klase ng Shen Group. Ako'y susuko. Sinasabi ko lang ito para maprotektahan ka. Medyo malaki ang pinaglalaruan mo. Si Shen yan ay talagang nababaliw para sa isang bodyguard. Sobrang tanga. Nga. Paano mo maaring isakripisyo ang lahat ng mayroon ang pamilya Shen para sa isang palaka? Si Shen Yanke ay talagang aalis sa board ng mga direktor. Kaya't ang buong Shen Group ay nasa kamay ko na. Ayos. Shen Yanke, ito ay sinabi mo. Huwag kang magsisi. Simula ngayon, si Shen Yan ay maaaring tanggalin ng board ng mga direktor. Ang Shen Group ay ibibigay kay Shen Giant Sheng para pamahalaan. Salamat, Dad. Salamat, Dad. Hindi ko kayo bibigin.
Kinji, tara na. Salamat sa pagtulong sa akin. Walang anuman. Huwag mo na lang akong sisihin kung sinamantala kita. Mula ngayon, dito na tayo mag-opisina. Akala ko hindi mangyayari na si Ginoo Shen ay magkakaroon ng araw na ito. Ginoo Shen. Ginoo Shen, manager. Huwag mong kalimutan ang posisyon mong si. At ang 3 bilyong investment, huwag mong kunin. Kailangan talagang labanan ang board of directors. Bakit mo pa kailangang gawin yan? Hindi ko inasahan to. Sa isang gabi lang, mas mababa pa ang posisyon ni Ginoong Shen kaysa sa akin. Kung ayaw niyong maayos ko kayo, magsitakas na kayo agad. Ang amo nyo, naging department manager na lang. Ang lakas pa rin ang dating mo. Shen Jiansheng. Sasabihin ko sa'yo, kahit na ma-assign ako sa mas mababang posisyon, ang departamento ng ETH ampersand ay mananatili sa akin. Nasabi ko na, hindi ko ibibigay ang planong Angel sa kahit sino. Huwag kang mangarap pa. Talaga ba? Talaga ba? Kahit na hindi mo ako pinapayagang makialam sa Angel Project. Pero sa mga pagbabago sa tao ng grupo, sa tingin ko may karapatan pa rin akong magsalita. Qin, mamaya, pumunta ka sa finance office at kunin ang sahod mo. Maaari ka nang umalis. Kahapon sa bahay ng Shen. Dapat malinaw na ang sinabi ko. Yan ke. Siya ang girlfriend ko. May tungkulin akong protektahan siya. Tulad mo na umaasa sa iba. Marami na akong nakitang ganyan. Shen yan ke. Kailangan ko pang pasalamatan ka. Sa pag-alis ng grupo ng walang laban. Sige, umalis na tayo. Tawa, tawa, tawa. Bakit ka natawa? Magtrabaho na tayo agad. Sino ang naglagay ng carpet? Babawasan ko ang sweldo niya. Tulungan mo ako. Kahit hindi ko alam kung ano talaga ang planong anghel. Pero dahil ito ay utos mula sa taas, siguradong iingatan kita. Hindi ko papayagang may mang-api sa'yo. Halika, anak na babae. Magdiwang tayo ng maayos. Si Tay. Sa wakas, nawala na natin si Shenyan, ang tanga niyang babae. Nakuha na natin siya. Mula ngayon, Shen Group. Pero kami ang may huling salita, ha? Siyempre. Sino? Sino? Sino iyan? Sino ka? Shen Jiansheng. May mukha ka pang uminom ng tagumpay dito. Ginoong Lin. Dumating ka na. Shen Jiansheng. Inutusan kita na makuha ang Angel Project. Nabigo ka. Inutusan kita na palayasin ang cute na Qin. Mula sa Shen pamilya. Nabigo ka rin. Anong karangalan pa ang natitira sa'yo? Para mabuhay sa mundong ito. Ginoo Lin, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Ngayon ay kontrolado ko na. Ang buong grupo ni Shen. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Sige, makakakuha ako ng impormasyon tungkol sa Angel Project. Kailangan kong makuha ang mga datos. Wala na akong pasensya. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Sige, ibibigay ko kay Lin Xiao. Isang kasiya siyang sagot. Ano pang karapatan mo? Para ipaniwala mo ako. Ang anak kong si King King. Pinapakiusapan ko siyang alagaan ka ng mabuti. Hiling ko lang na bigyan mo pa ako ng 1 linggong panahon. Ginoo Lin. King King ngayong gabi. Siguradong hindi kita bibigyan. Kaya bigyan mo pa kami ng 1 linggo.
Ginoo Shen. Kamusta, Juan? Kamusta, Juan? Salamat. Ngayon ay, mas kaunti na ang magagamit kong resources sa grupo. Kailangan kong magdoble ng pagsisikap. Hindi pwedeng uminom ng malamig na tubig kapag may regla. Pupunta ako para palitan ka ng mainit na tsaa. Paano mo nalaman na nasa buwanang dalaw ako ngayon? Bilang iyong personal na bodyguard. Medyo may alam ako. Bastos. Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na may nagmamalasakit sa akin ng ganito. Kahit na isa lang siyang bodyguard ko. Kumusta? Mas okay na ba? Alaynan, mas maganda na. Kung mapagkakatiwalaan mo ako, pwede kitang pahilot. Siguradong gagaan ang pakiramdam mo. May alam ka pang ang maggamot. Ikaw, hindi mo naman ako pinapabayaan, di ba? Pakiusap, may prinsipyo rin ako. Huwag mo akong samantalahin. Talagang mas mabuti na. Mukhang, hindi niya ako niloko. Kinji, kung talagang wala akong pera para ibigay sa iyo bilang sahod, susuportahan mo pa rin ba ako? Kahit na mahilig sa pera, dapat may prinsipyo. Hindi ba? Alaynan. Ginoong Shen. Ikaw, medyo nahihirapan ako dito. Ikaw, sobra ka namang mag-isip. Nasa mababang posisyon na ako ngayon. Walang paraan para taasan ang sweldo mo. Kaya gusto kong magpasalamat sa ibang paraan. Sa tingin ko, mas mabuti na ngayon. Una ako na. Magpahinga ka na ng maaga. Ginoong Shen. May nangyaring masama. Dapat sana ay dumating ngayong umaga. Ang mga materyales para sa pananaliksik. Hanggang ngayon, wala pa kaming natanggap. Susubukan kong makipag-ugnayan sa pabrika ng supply. Pero hindi pa rin tumugon. Ano? May problema sa ganitong kritikal na sandali. Ay magiging mahirap. Tatawagan ko ang boss. Para magtanong. Ano talaga ang nangyayari? Ano nang nangyayari? Nakipagtulungan ako kay Ginoong Wang ng higit 1 taon. Sa pag-develop ng mga hilaw na materyales, hindi kailanman nagkaroon ng problema. Hindi pwede. Kailangan kong personal na tingnan. Sasamahan kita. Tumigil ka. Sino ang hinahanap mo? Ako si Shen Yangke mula sa Shen Group. Nandito ako para kay Ginoong Wang. Sandali lang. Oy, Ginoong Shen. Mali. Dapat ngayon ay tawagin. Tama si Manager Shen. Mukhang napakamahusay ng balita ni Ginoong Wang. Dumating ako ngayon para itanong kay Ginoong Wang. Bakit hindi pa dumarating ang mga produkto dito? At saka, hindi ko rin siya makontak. Ginoong Shen. Kamakailan, tumaas ng husto ang presyo ng mga materyales. Masyadong mababa ang presyo na dati mong itinakda. Hindi namin kaya gawin iyon. Ang presyo ay napag-usapan na namin. Noong nag-sign tayo ng kontrata. Ngayon, ginagamit mo ito bilang kondisyon. Para mang-uyam sa akin. Ginoong Shen. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo. Marami akong mga kapatid na dapat alagaan. Maging maunawain ka sana. Hindi katulad ng inyong Shen Group. Malaki at mayaman. Hindi nagmamalasakit sa ganitong bagay. Baka kailangan nating muling itakda ang presyo. Ipapadala ko na agad ang mga kalakal sa iyo. Yung si Wang, talagang nakakainis. Ngunit ngayon, nasa huling bahagi na ng pag-aaral. Wala nang oras para magpalit ng pinagkukunan.
Mas mabuting magtiis na lang muna tayo. Ginoong Wang, gaano kalaki ang gusto mong presyo ngayon? Hindi marami. 10 beses ng orihinal na presyo. Ikaw, Ginoong Wang, nagmemeryenda ka ba sa akin? Biro, ito ang presyo. Kung hindi kayang tanggapin ni Manager Shen, bumalik na lang siya. Ginoong Wang, may kontrata tayong pinirmahan. Bilang isang partido na lumabag, maaari kitang kasuhan. Kinji, tayo na. Tumayo dyan. Ginoong Wang, anong ibig sabihin nito? Si Shen yan Kia. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. O kaya, sundin mo ang bagong presyo na ibibigay ko. Kailangan. O kaya ay pawalang bisa ang kontrata. Sobrang nanlilinlang ka. Akala mo, ikaw pa rin ang mataas na pangulo ng pamilya Shen. Ngayon, isa ka na lang maliit na manager ng departamento. Kahit na, anong silbi kung ginagapang kita? Mahal kong maliit, sasaktan mo ako. Sila ang saktan ko. Ibigay mo na sa akin si San. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Walang nag-utos sa akin. Naging sakim lang ako sa pera sa isang sandali. Ako. Sabi ko, si Shen Jiansheng. Tumawag siya sa akin kagabi. Sabi nilang bibigyan nila ako ng pera. Para agad akong tumigil sa pagbebenta. Ngayon alam ko na. Ano ang gagawin ko? Alam ko na. Agad na ipapadala ang mga produkto. Dad. Sa oras na ito, siguro si Shen Yanke, dahil sa problema sa supply, nagmamadali na siya. Si Shen Yanke, akala mo ba'y opisina mo ito? Hindi mo man lang matutunan na kumatok. Si Shen Jiansheng, napakasuwail mo. Sinadyang bilhin si Ginoong Wang para putulin ang supply sa aming departamento ng pananaliksik. Anong sinasabi mo? Hindi ko talaga maintindihan. Inamin na lahat ni Ginoong Wang. Hanggang kailan ka pa magpapanggap? May kakayahan ka pa pala. Baka, siya na naman ang may gawa niyan. Anak, hindi mo pa natanggap ang pinakabagong abiso mula sa kumpanya, di ba? Ano? Pinakabagong desisyon ng Lupon. Ititigil ang pondo para sa inyong departamento. Para sa research and development. Ano? Binilhan ka ni Lin Xiao ng pagkakataon. Pero, hindi mo pinapahalagahan Kung ganito, gusto ko nang makita. Saan ka nang gagaling ng pera? Ipagpatuloy mo ang plano mong anghel. Kapatid na babae. Kung ganon ka kakayahan, kunin mo na ang pera mo at gawin ang pananaliksik. Siyempre, kung ngayon, ibibigay mo sa akin ang planong anghel, maari na akong gumawa agad, magbigay ng pondo sa iyong departamento. Nangangarap ka, hindi ko talaga magagawa. Ibigay ang Angel Project sa inyo. Hoy, pinsan. May problema sa pondo ng proyekto ko. Maaari mo bang? Tita, pwede po bang humingi kayo ng tulong sa akin? Huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos ngayong gabi, magiging maayos na ang lahat. Anumang balakid na humadlang sa inyo, tutulungan ko kayong alisin.
Mukhang komportable kayo kayong dalawa. Sino ang nagpasok sa'yo dito? Ito ang bahay ko. Isa ka lang na bodyguard. Bakit mo ako pinagsasampal? Tawagin niyo ang tao. Huwag tumawag. Huwag tumawag. Yung mga tauhan mo. Matagal na akong nakahiga. Anong balak mo? Narito ako para sa huli ninyong babala. Ano bang pinakain mo sa akin? Ikaw, basura ka. Sira-sirang bagay. Ano ba talaga ang pinakain mo sa amin? Isa lang itong lason. Kung hindi makakakuha ng lunas sa loob ng isang araw, ay magiging bulok ang katawan at mamamatay. Ano? Kinje, ako ang presidente ng Shen Group. Wala akong pakialam sa kung anong katayuan mo. Bigyan mo ako ng lunas. Bukas alam niyo na ang dapat gawin. Isa pa. Huwag mong sabihin kay Shen Yanke ang tungkol dito. Ginoong Shen, dahil sa parusa ng grupo, napipilitan ng itigil ang Angel Project. Naiintindihan ko. Naghahanap ako ng solusyon. Lumabas ka muna. Bakit kayo nandito? Sinasabi ko na sa inyo. Nang malinaw. Hindi ko kailanman maibibigay ang Angel Project. Sa inyo. Yanke. Hindi ka pinipilit ng pangalawang tiyuhin. Ate. Hindi namin dapat ginawa yon. At nagsorry pa sila sa akin. Ito. Ano na namang kalokohan to? Yanke. Hindi dapat sinisisi ni Kuya Segundo Siyu. Para mapunan ang pagkukulang mo. Nagpa siya ang board ng direktoryo. Doblehin ang pondo para sa planong anghel. Mag-alala ka. Ako ang nangangako. Hindi na maulit pa ang ganitong sitwasyon. Nangyari na. Yanke. Magandang bagay ang pagdoble ng pondo. Dali, sabihin mo na sa laboratorio. May pondo na ito. Matatapos na ang eksperimento sa lalong madaling panahon. Lalabas na ako para ipahayag ito. Maghintay ka sa opisina. Kin, agad mong ibigay sa akin ang lunas. Kahapon ng gabi, kasama ko ang anak kong babae. Sakit ng puso ko buong gabi na. Alaynan, Ginoong Kin, ang mga bagay na pinagawa mo sa amin. Nagawa na namin lahat. Pakiusap, ibigay mo na sa amin ang lunas. Ayaw ko pang mamatay. Pwede na kayong umalis? Anong sinasabi mo? Paano mo magagawang talikuran ang salita mo? Ang binigay ko sa inyo ay Rapid Heart Relief Pill. Tungkol sa pananakit ng puso. Sa tingin ko, kinabahan lang kayo sa sarili ninyo. Nakapanlin lang ka pa sa akin. Kahit na hindi ako naglagay ng lason. Pero gusto nilang pumatay sa inyo. Madali lang. Maghihintay tayo. Tara. Ginoong Shen, kanina nakita ko. Ibig mong sabihin, nakita mo si Tio at si Kingking. Nakaluhod sa harap ni Kinje. Hindi nakapagtataka na si Tito at si Shen Kingking ay nagbago ng saloobin sa isang gabi. Dahil kay Kinj pala. Si Shen Jiansheng. Lumalaki ang iyong kakayahan. Hindi lang hindi mo nakuha ang Angel Project. Pati si Shen Yan ay nadagdagan pa ang pondo. Bukas ay ibebenta ko ang anak mong babae. Papuntang Myanmar. Huwag, Lin Xiao. Siguradong may paraan pa ang tatay ko. Lin Xiao, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maayos ito. Bukas ng gabi ang huli mong pagkakataon. Magpapadala ako ng tao para tulungan ka. Sundin mo lang ang sinabi ko. Kahit na para mapabilis ang trabaho.
Huwag naman sanang masyadong mapagod. Nandito na ang planong anghel. Sa huling yugto na ng pagtatapos. Ayaw ko nang may mangyaring masama pang muli. Naku, nasa taas pa ang laptop ko. Nandyan pa ang mga file. Aakyat ako para kunin. Maghintay ka sa akin. O kaya ako na lang ang pupunta. Magpahinga ka ng mabuti sa sasakyan. Ang bilis mong nakabalik. Bughaw. Shen Jiansheng. Binilangan kita na ng pagkakataon. Hanapin si San. Kinji. Tumayo dyan. Tunay ngang dumating ka. Celio. Hindi ko kayang labanan ng harapan. Kaya't naglalaro na lang ng ganitong kasuklam-suklam na paraan. Pinilit mo akong umabot sa ganitong sitwasyon. Saka mo ako sinisisi na masama. Tigilan mo na. Huwag kang mag-alala. Basta't makikinig ka lang ng maayos. Hindi ko papatayin ang aking pamangkin. Ihulog ang computer. Lumayo ka. Huwag, Kinji. Huwag mong ibigay ang impormasyon sa kanya. Huwag mo akong pilitin. Kaya kong gawin ang kahit ano. Nabigay ko na sa'yo ang impormasyon. Palayain mo na siya. Huwag kang mag-alala. Pag nakuha ko na ang impormasyon, ipapalabas ko agad. Pero bago iyon, kailangan nating ayusin ang ating mga utang. Nang maayos. Kayo dyan. Patigilin niyo ang kalokohan na ito. Gusto kong maging kasing cute niya lang. Luhod at pakiusap sa harap ko. Shen Jiansheng. Binigay na niya ang impormasyon sa'yo. Bakit mo pa rin siya ginagalaw? Tumahimik ka na. Wala kang karapatang magsalita dito. Sugod na. Akala mo ba ang mga basura na ito? Kaya kong labanan ka. Alam ko naman ang mga basura na ito. Hindi sila makakalaban sa iyo. Pero huwag mong kalimutan. Nasa kamay ko pa rin si Shen Yan. Kahit na nangako akong hindi siya papatayin. Pero basta't magtangkang lumaban ka. Wala akong pakialam na putulin ang kanyang mga kamay at paa. Mga pare, sumugod na kayo. Mag-ingat ka, Kinji. Kinji, umalis ka na. Huwag mong pakialaman ako, Kinji. Huwag mong pakialaman ako, Kinji. Kung may tapang kang tumutol, subukan mo. Ipapakita ko sa'yo ang kaya kong gawin. Gusto kong makita kung gaano katibay ang iyong buto. Basura lang ang basura. Wala kang karapatang makipaglaban sa akin. Ang mga mata ko. Patayin mo siya para sa akin. Tao.
Huwag siyang palagpasin. Ayos ka lang ba? Kunin mo muna ang mga dokumento. Maghintay ka sa akin dito. Pupunta ako para habulin siya. Mag-ingat ka. Kinje, maghintay ka sa akin. Kapag naipasa ko na ang mga dokumento kay Lin Xiao, tiyak na ipapagawa niyang wasakin ka. Maghintay ka. Ikaw. Ikaw ba ang ipinadala ni Lin Xiao para iligtas ako? Dalhin mo na ang mga dokumento mo at umalis ka na agad. Naghihintay si Lin Xiao sa kalsada sa labas ng gubat. CJ. Kinje. Ikaw ang nagpasya na ikaw. Tama nga. Lahat ng ito ay si Lin Yu ang may gawa. Nasa likod ang pagpaplano, di ba? Ang mga bagay na gusto ni Lin Xiao ay wala siyang hindi makukuha. Kahit na impormasyon o ang iyong buhay. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na ang dalawang bagay na ito ay hindi niya makukuha. Akala mo ba ako'y isang uri ng aswang? Isang pangkaraniwang mamamatay tao? Mabilis lang. Gagawin kong hindi ka na makatawa muli. Lin Shaolin. Nakuha ko na ang impormasyon. Magaling ang ginawa mo. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Bilisan mo sa akin. Ikaw, umalis ka. Pasensya na. Huwag kang umalis, natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Nandito na tayo sa bahay. Walang nawalang impormasyon. Pasensya na at natakot ka. Magpahinga ka ng mabuti. Ang nilalaman ng Angel Plan ay may kinalaman sa hinaharap ng buong militar. Yan ke. Ang kalaban na kailangan mong harapin ay mas nakakatakot kaysa sa iyong inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, palagi kitang aalagaan at poprotektahan. Lindaw, pasensya na, ako ang nagsisi sa'yo. Yung putangin ng Kinje, ninakaw niya ako ng lihim. Lindaw, kailangan mong magalit para sa amin. Mahal kong maliit. Akala mo ba'y mahalaga ka? May lakas ka pang turuan akong gumawa ng bagay. At ikaw, isang walang kwentang tao. Wala kang nagawang tama. Halos ikapahamak ko pa ang sarili ko. May mukha ka pang humiga dito. Tao. Ihagis niyo silang dalawa. Sampal ng kawalang hiya. Hindi, huwag. Ginoong Lin, kailangan mong magpatawad. Tiyak na makukuha ko ang kailangan mo. Ginoong Lin, ako ang walang silbi. Ako, itong anak na babae. Matalino na siya mula pagkabata. Siguradong kaya niya. Ayusin ang mga cute na iyon. Kung hindi makakuha ng impormasyon sa loob ng 3 araw, walang kasiguraduhan ang buhay ng iyong ama.
Ginoong Shen, inaanyayahan kayo ng board na dumalo sa pulong. Ngunit, umalis na ako sa board ng mga direktor. Ito ay utos ng matandang chairman. Dumating na ang lolo. Baka dahil sa nangyari kagabi. Sige, tingnan natin. Ngunit espesyal na humiling ang matandang chairman. Sinabi na tanging si Ginoong Shen lamang ang imbitado. Walang ibang pinapayagang dumalo. Anong gamot ang binibenta ng matandang si Shen PC? Sige na nga. Walang anuman, isang board meeting lang ito. Babalik ako agad. Si may kailangan. Pumunta ako para kumuha ng ilang bagay. Kapatid, umalis ka. Huwag kang ganyan kamalamig. Sa totoo lang, gusto kita. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Magkano ang ibinabayad sa'yo ni Shenyan? Magbibigay ako ng 5, hindi 10 beses. Tulad mo, isang marumi at kulang na babae. Anong meron ka para ikumpara kay Yanke? Magsimula ka ng umalis. Ikaw na basura, bodyguard. Nagmamalaki ka pang manlait sa akin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Yanke. Ano ang nangyari kagabi? Kagabi, hindi ba tayo nakidnap? Bola-bola lang yan. Narinig ko na naghanap ka ng gulo. May mga tao kang pinasaktan. Ito, Lolo. Lolo. Lolo, ano nang nangyari sa'yo? May nang abuso sa akin. Ano? Sino ang may ganitong lakas ng loob? Namang abuso sa apo ko sa Shen Group. Yun ay yung bodyguard na nasa tabi niya. Si Kinje. Shen Kingking. Huwag kang magbuhat ng kung ano-ano dito. Hindi gagawin ni Kinje ang ganitong bagay. Kung hindi ka naniniwala, tingnan niyo itong video na ito. Itong si Kinje. Talagang may mukha ng tao pero puso ng hayop. Matagal ko nang napansin iyon. Yung taong yun hindi mabuting tao. Yanke. Talagang nakahanap ka ng magandang tahanan. Lolo, sigurado may mali lang dito. Ako. Ang ibig mong sabihin ay, nilalait ko ba yung pangit mong bodyguard? Shen Kingking. Kaya ipaliwanag mo sa akin. Bakit mo eksaktong naitala ang video na ito? At tinanggal ang audio? Sinasabi mo ang lahat ng ito. Hindi kundi para ipagtanggol ang lalaking ito. Lolo, pinagtitripan na ako ng mga tao. Sobrang agresibo pa niya. Shenyan, talaga. Hindi ka talaga matututo. Tawagin niyo ang tao. Kunin niyo si Kinje. Agad-agad. Hindi ko akalain na masaya pala dito. Talagang naglakas loob kang pumunta dito mag-isa. Mga tao, halika rito. Huliin niyo siya. Lolo, siguradong may mali dito. Kinje, magpaliwanag ka na agad. Ayos lang naman. Napanood na nating lahat ang video. Hindi kaya. Ikaw pa ang kusang nagpasimuno na ligawan si Kingking. Gaya niya, mga ganitong klase ng lalaki. Mga babae na walang paningin sa tao. Yung mga walang alam sa pagpili ang makakakita sa kanya. Kaninang harap ko, hindi mo naman sinabing ganito, di ba? Ginoo, kebet nandito ang isang cellphone na nag-record ng audio. Pakinggan nating lahat para malaman ang katotohanan. Kailan mo ito na-record? Huwag kang maging ganito ka malamig. Sa totoo lang, gusto kita. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Gaano karaming pera ang ibibigay ni Shenyan sa iyo?
Magbibigay ako ng 5 beses, hindi 10. Lolo, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Hindi ito ang boses ko. Tama na. Sobra na. Sapat na. Bilang isang tao ng pamilya Shen, paano mo magagamit ang ganitong mababang paraan para siraan ang iba? Talagang nakakahiya. Lumabas ka sa akin. Hoy, Yangi. Shen, wala akong nahanap na gusto mo. Si Shen yan ay talagang maingat. Una, ibalik ang opisina sa dati. Huwag mag-iwan ng bakas. Pagkatapos, umalis na. Tara na, tara na. Sandali. Anong nangyari? May dumaan. May bakas na napagalaman na nausog ang dokumento. Mukhang ang mag-ama't anak na ito ay talagang may masamang balak pa rin. Mahal kong maliit. Sino ba ang nagpasindi ng ilaw? Basta-basta kang pumapasok sa bahay ng iba. Pero may kapalit yan. Kinje, ang galing mo talaga. Hindi ko akalain na matutuklasan mo talaga. Si Nasaan si Shen Qingqing? Naghihintay siguro siya na magtagumpay kayo. Hindi ko alam kung sino si Shen Qingqing. Hindi ko alam. Sabi ko na nga. Si Miss Shen ay nasa Lakeview. Naghihintay sa balita natin. Nakuha na ang impormasyon. Dumating na tayo dito. Bakit hindi ka pumasok at umupo? Bitawan mo ako. Miss Shen, sobrang galing niya. Hindi natin siya kayang talunin. Walang silbi. King, paulit-ulit akong nagpasensya. Ngunit kayo ng ama mo ay lalong lumalampas sa hangganan. Panggagahasa, pagnanakaw. Seryoso na kayong lumabag sa batas. Kailangan kong tumawag ng pulis. Huwag. Pinsan. Pinsan. Wala akong magawa. Kung tatawag ka ng pulis, sisirain ng tatay ko ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Ang tatay ko ay nahawakan ni Lin Xiao. Nakontrolado. Kung hindi ko makuha ang impormasyon, ako at ang tatay ko ay tapos na. Si Lin Yu ay talagang sobrang mayabang. Malaki ang impluwensya ng pamilya Lin. Hindi talaga kami pinapansin ng pamilya Shen. Ilagay mo sa isip mo. Pinsan, pakiusap. Isipin mo na, kami ay magkamag-anak. Tulungan mo na lang ako at ang tatay ko. Ito. Gusto mo ng impormasyon. Hindi naman ito hindi pwedeng gawin. Basta't matulungan mo ako at ang tatay ko. Ano mang gusto mong ipagawa sa amin, ayos lang. Tungkol dito, nakausap na namin ni Yanke. Maaaring ibigay ang impormasyon sa iyo. Pero ang posisyon sa board ng direktor, kailangan itong ilaan. Kailangan mo ring tiyakin kay Linyu na ang pagbuo ng Angel Project ay dapat kontrolado natin. Kinje, tinitiyak ko, bukas, darating siyan sa kumpanya. At pagkatapos ay backup ang mga datos. Ipapasa ko na ito sa'yo. Sana'y magpakatotoo ka sa pangako mo. Okay. Dalhin mo ang mga kasama mo. Umalis na kayo. Kapatid na babae, salamat sa iyong pag-unawa. Itong dalawang hangal, talagang sobrang simple lang nila. Pag nakuha ko na ang impormasyon,
wala na kayong halaga kailanman. Pagdating ng oras, 3 tayo. Pero kayo lang ang nandyan. Kinje, ano ba talaga ang plano mo? Talaga bang naniniwala ka? Pagkatapos makuha ni Lin Yu ang impormasyon, susunod pa rin ba siya sa atin? Kung papayagan kita, ngayon gabi patayin si Shen Qingqing. Magagawa mo ba? Kapatid ko siya sa dugo. Ako. Alam ko. Alam ko na hindi mo kayang gawin iyon. Sa isang pakiusap niya, naging malambot ang puso mo. Ngunit hindi mo dapat dahil dito. Ibigay sa kanya ang impormasyon. Huwag mag-alala. Aayusin ko ito. Hindi pa huli ang lahat. Matulog na ng maaga. Itong taong ito, talagang walang pakialam sa damdamin ng iba. Yanko, lumapit ka dito at tingnan. Anong nangyayari? Ito ang planong anghel. Mga detalye. Hindi tama, kahit na halos pareho. Pero sa ilang mga detalye, may mga bahagyang pagbabago. Tama, ito ay batay sa akin. Ang mga impormasyon na ibinigay mo sa akin noong nakaraan. Ang mga pagbabago, maliban na lang kung mga pangunahing tauhan. Tiyak na mahirap tukuyin ang totoo at peke. Anong nangyari? Nagpuyat ka buong gabi, para lang tulungan akong gumawa ng peking impormasyon. Ibigay mo kay Qingqing. Mukhang naantig ng sobra. Bigyan natin ng konting gantimpala. Magpakaseryoso ka naman. Ginamit mo yung backup mo dito. Noong na-raid tayo dati, natakot ako na masira yung data. Kaya tiningnan ko lang yung laman, at nag-record na ako. Iyan ay ilang libong salita. Hindi mo makakalimutan. Kailangan mo akong pasayahin ngayon. Kung hindi, ibebenta ko ang totoong impormasyon. Kay Lin Yu, tama ba? Mali. Nagbibiro lang ako sa'yo. Pinsan, dumating ako para kumuha ng mga dokumento. Nasa computer na ito ang mga dokumento. Suriin mo muna. Kung walang problema, kunin mo na ang EXP. Mahalaga munang iligtas ang tatay mo. Salamat, tita. Ginoong Lin, nakuha na ang mga bagay. Nakuha na. Kayo muna, umalis na kayo. Patawag si Yusei. Ann, may bagong progreso ba si Ginoong Lin? Tingnan mo. Ang impormasyon tungkol sa Angel Project ni Lin. Binabati kita, Lin. Sa wakas nakuha na. Agad na simulan ang eksperimento sa gamot. Mabilis. Ang buhay ninyong mag-ama. Sa wakas ay nailigtas na. Maging mabuti ka para sa akin. Hindi mawawala ang mga benepisyo ninyo. Shen Yanke, natapos na ang maganda mong buhay. Tio, Qingqing, wala na kayong problema, di ba? Huwag kang magpanggap sa harap ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganito ngayon. Tio, huwag mong kalimutan ang bagay na ito. Talagang ikaw ang may kasalanan dito. At ang buhay mo, ay ako ang nagligtas. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Patawag mo sa akin si Kinje. Oy, hindi ba't siyang guon ng makabagong panahon ito? Bakit ang bilis mong dumating? Para kaya na makabalik sa Board of Directors, Yeti, sa ganitong klase ng tao. Gusto pang makabalik sa Board of Directors. Nangangarap. Kaya nga. Magiging pabago-bago ka na ba? Ngalan Kin. Sinira mo ang magandang bagay ko. Siguradong babawi ako sa galit na ito.
Ikaw ang nagsimula nito. Huwag mong sisihin ang iba. Hindi niyo pa rin alam na nasa harap na kayo ng kapahamakan. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Nakuha na ni Lin Xiao ang impormasyon. Sa kanyang paraan, mabilis niyang matatapos ang huling eksperimento. Ito ay tawag mula kay Lin Xiao. Hindi ba't ang eksperimento sa gamot ay natapos na ng mabilis? Lin Xiao. CJ. Ako at si King. Dapat ay dumating ka sa oras. Sinabi sa akin ni Lin Xiao. Napupunta tayo sa selebrasyon sa gabi. Sa oras na iyon, tiyak na ipapabayad ko kayong dalawa. King. Tara na. Hindi kailanman matatapos ang eksperimento ni Lin Yu. Tinawag niya si King at ang kanyang pangalawang tiyuhin para lumabas. Hindi naman siguro. Si Yan Ke. Ito ay isang laban para sa buhay. May mga tao na hindi karapat-dapat iligtas. Ang mga kasalanan ng langit ay maaari pang mapatawad. Ngunit ang sariling kasalanan ay hindi dapat mabuhay. Sa hinaharap, anuman ang mangyari, sasamahan kita. Nandito rin si Ginoong Lin. Si Lin Xiao. Hindi ba't pupunta siya sa salu-salo? Ito ay kayong dalawang walang kwentang tao na naglakas loob na gumamit ng peking impormasyon para lokohin ako. Impossible. Si Shen Yan ang personal na nagbigay sa akin ng datos. Nina-check ko pa ng maigi. Siguradong may mali sa isang bahagi, Lin Xiao. Nga. Dr. An. Naayos na ang pagsusuri ng gamot. Resulta. Sinasaktan ako ng dalawang tauhan ko. Ginoong Lin. Patawad, please. Siyempre si Shen Yanke. Niloko niya si King. Siyempre si Shen Yanke, ang babaeng iyon. Niloko niya ako. Kung hindi, bigyan mo ako ng 10 tapang. Hindi ko rin kayang lokohin si Lin Xiao. Kaya ano ang masasabi niyo? Ano ang gagawin natin? Ginoong Lin. Patawad po. Bigyan mo ako ng 3 araw. Hindi. Kailangan ko lang ng 1 araw. Sigurado akong magagawa ko ito. Tara na. Bilisan mo. Dalhin ang 2 bangkay kay Shen Yanke. Bigyan siya ng sorpresa. Ano ang susunod na gagawin? Kailangan ko pa bang ituro sa'yo? Tay, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Siyempre, magiging masaya ka sa pagkakataong ito. Bakit ang ingay sa labas? Yanke, magbihis ka na. Dadaling kita sa labas. Ano ang nangyari? Huwag mag-alala. Nandito ako. Maghanda ka pa rin sa iyong isip. Nakapag-ulat na kami sa pulis. Mangyaring umatras ang lahat. Nasaan si Shen Yan? Nandyan ang kanyang tiyuhin at pinsan sa harap ng kanyang bahay. Kailangan natin ng isang pahayag. Para lumabas si Shen Yanke. Lumabas si Shen Yanke. Bakit ang tagal naman? Hindi pa rin lumalabas. Pwede po bang magtanong? Ano ang masasabi mo tungkol dito? Maaari mo bang ipaliwanag ito sa amin? Ano talaga ang nangyari kanina? Si Tio at si King. Ayan, Liu. Shen, ayon sa sabi-sabi, ang iyong posisyon sa board ng Shen Group ay papalitan ni Shen Jiansheng. Talaga ba? Si Shen Jiansheng at ang kanyang anak na babae ay natagpuan sa labas ng iyong bahay. May koneksyon ba ang dalawang ito? Ayan, Liu. Shen, maari mo bang sagutin? Pagkatapos ng investigasyon ng pulis,
Tiyak na magkakaroon ng resulta. Ngayon, lahat ng hindi kasangkot agad na umalis. Umalis na kayo. Yung Miss Shen, naka-alert na kami sa pulis. Malapit nang dumating ang pulis. Sige na, wala na kayong pakialam dito. Tara na. Kinji. Ako ba ang dahilan kung bakit nagdusa sina King at ang pangalawang tiyuhin? Huwag mong isipin yan. Hindi ito kasalanan mo. Sila ang pumili ng maling daan. Dapat silang managot sa kanilang mga aksyon. Kaibigan, kung ano ang nangyari, ganito lang. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pakikipagtulungan. Maaaring pansamantalang alisin ang inyong mga pagdududa. Ngunit, patuloy pa rin ang investigasyon. Kailangan ang inyong kooperasyon. Kung may anumang resulta ang investigasyon, ipapaalam ko sa inyo. Salamat sa pakikipagtulungan. Narinig ko na si Shen Yanke. Agad-agad kinuhanan ng pulis kanina umaga. Anong nangyari? Hindi mo pa alam, sabi ng bagong chairman. Nasa harap lang ng bahay ni Shen Yanke. Bakit ganito? Hindi ba't malinaw na ipinaliwanag ng pulis? Mga media na walang konsensya lang. Walang iba. Dagdag pa rito. May mga taong nagmamanipula sa opinyon ng publiko. Sinasabi mo ba na, ang pamilya Lin? Si Lin Yu, inanyayahan niya akong magkita ng tanghali. Doon lang sa tapat ng grupo. Yanke, masaya akong ibinigay mo sa akin ang pabor na ito. Si Lin Yu, ang tiyuhin ko at si King. Sila ba ang pinahanap mong patayin? Mga buhay pa ang dalawang tao na yan. Yanke, huwag kang magalit. Mag-inom muna tayo ng tsaa. Lin Yu, sagot na sa tanong ko. Yung dalawang inutil na iyon, pinatay ng tatay ko. Tatlong-tatlo na. Ano bang dapat ipagalit? Dahil sa ating pagkakaibigan. Ayaw kong may mangyaring masama sa'yo. Kaya, ibigay mo na ang Angel Project. Para sa isang Angel Project, talagang wala kang konsensya. Ibigay mo na. Nais ko lang ang iyong kabutihan. Salamat. Hindi na kailangan. Pareho pa rin ang sagot ko. Impossible. Kinji, tara na. Shen Yanke. Hindi ito ang sagot na gusto ko. Lin Yu, ninanakot mo ako. At ano ngayon? Shen Yanke, nabigay na sa'yo ang pagkakataon. Mag-ingat ka sa sarili mo. Lin Xiao, hindi ba dapat na direktang iwanan si Shen Yan?
Bakit mo ako pinipigilan? Yung pangalang Kin na iyon walang kwenta. Huwag maliitin ang kanyang kakayahan. Kung may paraan, huwag makipaglaban ng direkta sa kanya. Jian Sheng. Kahapon ay maayos na nakahiga sa ospital. Ngunit ngayon, ang puting buhok ay naghatid ng itim na buhok. Sino ba ang nagdulot sa kanya ng ganito? Ginoo. Siguradong may kinalaman ito kay Shen Yanke. Nasa trending topic na. Tama iyon. Mula nang bumaba si Shen Yanke sa trono, lagi siyang may galit sa puso. Siguradong siya ang may gawa niyan. Tawag niyo dito. Huliin niyo si Shen Yanke para sa akin. Dapat bang tanungin muna ni Grandpa bago magpa siya? Shen Yanke, ikaw, napakamasama mo. Pati ang sarili mong tiyuhin. At pinsan ay balak mong patayin. Ginoo, ako ay maituturing na tao ng pamilya Shen. Paano ko maaring patayin ang aking tiyuhin? At si Shen Qingqing? Nandyan ka na naman sa pagdadahilan. Kalat na ito sa internet. Ito ang pinakabagong anunsyo sa online. Sapat na ito upang patunayan na inosente si Anne. Ano ang paliwanag mo dito? Tungkol sa mga ulat ng media, hindi ka kagat ang langa o sa walang butas na itlog. Tama ka dyan. Kahit ano pa man. Tungkol dito, ikaw ang pinakamalamang na may kasalanan. Mga tao, halina. Dalhin si Shen Yanke. Ay, lock siya. Sino ang magtatangka? Lolo. Dahil sa labis mong kalungkutan. Kung sasabihin ko sa iyo, kung sino ang pumatay, may lakas ka bang humuli? Ang paghihiganti sa anak ay hindi mapapatawad. Sabihin mo sa akin kung sino ang tunay na salarin. Hindi ko siya palalampasin. Linyo, ikaw ba ang nagpasya na pinatay ng tiyo ko at ni Shen Qingqing? Yung dalawang inutil ay pinatay ng tatay ko. Tapos na, tapos na. Bakit ka pa magagalit? Lolo, nasa ganitong kalagayan na tayo. Magpasensya ka na. Kinji, tayo na. Yanke. Nagkamali si Lolo sa paghusga sa'yo. Simula ngayon, naway magawa mong muling tanggapin ang pamumuno sa kumpanya. Binabati kita sa muling paghawak ng lupon ng mga direktor. Ngunit, hindi ako masaya kahit kaunti. Marahil, talagang naisip natin ng mali ang banta na dala ng pamilya Lin. Huwag mag-alala. Kahit gaano pa kalakas ang pamilya Lin, hindi rin naman ako gagawin iyon. Hindi ko hahayaang masaktan kanila kahit isang buhok. Tara na. Kakain kita ng masarap. Magdiwang tayo. Huwag mong sabihin na magbabayad na naman ako. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa gastos. Tara. Magandang araw sa inyo. Anong kailangan ninyo? Isang romanti, pakiusap. Sandali lang. Uminom. Huwag mong sabihin gusto mong samantalahin ako kapag lasing na ako. Gamitin mo ako. Ikaw ang boss ko. Gagawin ko ito. Hindi mo ako pwedeng bawasan ng sahod. Mag-relax ka. Inumin mo itong alak. Wala nang masyadong problema. Anong nangyayari? Waiter. Ginoo. Anong nangyari? Ang lakas ng loob mo. Nangangahas kang maglagay ng lason sa alak. Ginoo. Ako. Ayos lang.
Pasensya na. Hindi ko alam na mailason ang alak na ito. Kanina, may isang ginoo doon na nagbigay sa akin ng malaking halaga ng pera para dalhin ang alak dito. Maghintay ka rito. Huwag kang aalis. Babalik agad ako. Hindi ko akalain na magagawa mong matuklasan ang aking lason. Talagang nakakagulat ito sa akin. Kung ikukumpara sa akin sa paggamit ng lason, malayo ka pa. Kung ganon, hayaan kitang mamatay sa ilalim ng aking espada. Ganyan ka lang naman. Si Lin Xiao pa ang nag-aalala. Hindi ako ang kalaban mo. Sobrang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Siguro ako na ang dapat magsabi nito. Kinje, kumusta? Ayos lang ako. Kumain na tayo. Muli na namang nabigo. Itong si Qin na walang kwenta. Hindi lang niya nakita ang aking lason. Pinatay pa ang mga mandirigma kong ipinadala. Mga walang silbi. Tay. Ginoong Lin. Huwag kang mag-alala. Kaya kong ayusin ang maliit na bagay na ito. Hindi na pwedeng ipagpaliban pa ang bagay na ito. Aayusin ko ito para sa iyo. 3 internasyonal na mamamatay tao ang tutulong sa iyo. Maaari nang kumilos kapag kinakailangan. Kahit hindi ko mapatay si Kinje, kailangan ko pa ring alisin si Shen Yanke. Itong problema na ito. Nakikita kong parang walang sigla ka. Hindi ka nakapagpahinga ng maayos kagabi. Ang dami nang nangyari nitong mga nakaraang araw. Laging may hindi mapaliwanag na alalahanin. Dagdag pa yung nangyari kahapon. Bakit ayaw mong magsalita? Ang pagtatanong ay nagdadala lamang ng labis na pag-aalala. Wala namang nangyari, di ba? May gustong pumatay sa akin. Tingnan mo ang distansya ng kanyang putok. Dapat ay nasa malaking gusaling iyon sa harap. Ngunit hindi pa matukoy ang eksaktong lokasyon. Ano ang gagawin natin ngayon? Lahat tayo ay tinutukan ng 3. Hindi talaga tayo makalabas. Yanke, manatili ka sa posisyong ito, huwag gumalaw. Bigyan mo ako ng 5 segundo. Anong gagawin mo? Nakapagpalusot ka pala. Pero sa susunod na putok, tinitingnan kita kung saan ka magtatago. Nakita na kita. Ayos na si Yanke. Ang saya na nandito ka. Sinabihan tayo ni Director Lin na kumilos tayo 3. Pero dahil gusto mong magpasikat, gusto mong magsolo sa pagpaslang, hindi mo pwedeng sisihin ang iba. Tiyak na siya ay isang mataas na martial artist. Kaya niyang gamitin ang tunay na enerhiya para labanan ang aking baril gamit ang piraso ng salamin. Kahit gaano pa kagaling ang isang mataas na martial artist, sa harap ng aming 3 pinakamahusay na mamamatay tao, lahat sila ay mga duwende. Kinje, maghintay ka lang at makikita mo.
Pumasok. Ginoong Shen. Katatapos lang dumating mula sa bodega ng isang batch ng bagong raw materials. Sinabi ng driver na may mga materyales na nabasa. Umaasa akong masusuri mo ito. Naiintindihan ko. Kinje, sumama ka sa akin. Suriin ang mga hilaw na materyales. Hayaan na lang ang ibang tao sa departamento ang mag-check. Ang batch na ito ng mga hilaw na materyales ay para sa paghahanda ng unang batch ng mga sample. Huwag magpapabaya. Ako mismo ang pupunta. Kumusta? Kumusta? Kami ang responsable sa paghahatid. Suriin mo nga, kung merong basang material na hindi kwalipikado, maari naming ibalik sa pabrika. Ang bigat ng aura ng puot na ito. Malaki ang posibilidad na may dalang armas ang mga taong ito. Sugod na ngayon. Mapapahamak si Yankee. Ano nang nangyari? Pasensya na sa inyo dalawa. Pumunta kayo sa bodega at kunin ang sasakyang pangdala. Ikaw ay isang mamamatay tao, di ba? Ano? Kinje, nagkakamali ka yata. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo ako malilinlang sa iyong pangit na disgising. Hindi na maganda, nahulog na ako sa bitag. Paano mo kami nahuli? Alam ko na kayo ay mga internasyonal na wanted. 3 pangunahing mamamatay tao. Alam ko rin na kayo ay mga miyembro ng Viper. Ikaw, alam mo talaga ang tungkol sa Viper. Impossible ito. Sino ka talaga? Hindi na kailangang malaman ng 3 ang sobra. Mag-ingat ka, Kinje. Matandang ahas. Nasugatan siya. Sabay-sabay natin siyang pinatay. Kinje! Kinje! Bobo ka ba? Bakit ka nagprotekta sa akin mula sa bala? Ako ang personal mong bodyguard. Nandito ako sa tabi mo. Nasugatan pa ako ng baril. Paano na ako makakasurvive sa industriya pagkatapos nito? Kahit ganyan na ang sitwasyon mo, nagbibiro ka pa. Dadalhin kita sa ospital. Ito ang sopas na manok na binili ko para sa'yo. Tikman mo. Sabi ng doktor, labis ka lang dumudugo. Hindi naman ito pinsala sa buto o kalamnan. Hindi ka makainom mag-isa. Kailangan pa bang maglagay ng gamot sa ganitong oras?
Kailangan ng pasyente ng anti-inflammatory. Magpahinga ka ng maayos ngayong gabi. Bukas ng umaga, makakalabas na ako ng ospital. Tinan mo, sinabi ko na sa'yo. Sabi ko na, matibay ang katawan ko. Tulungan mo akong kumuha ng tubig. Nainjektan ako ng malakas na pampamanhid. Kahit gaano ka pa kagaling. Mamamatay ka rin ngayong gabi, walang duda. Sa iyong pangit na pagkukunwari, paano ka magiging isang top killer sa mundo? Anong nangyayari? Hindi ba't na-anesthetize kita? Walang epekto ang anesthesia sa akin. Ginagawa ko ito para lang makapagpahinga ka at hindi mag-ingat. Sabihin mo, ano ang relasyon ng Viper at ng pamilya Lin? Bakit tutulungan kayo ng pamilya Lin? Alam mo ang tungkol sa Viper. Nakakagulat ito sa akin. Ngunit huwag mong asahan na makakuha ng anumang impormasyon mula sa akin. Kung ganoon, pumunta ka na sa 3. Ano nang nangyari? Malapit na ang Angel Project. Nasa huling yugto na ito. Malapit na ring matapos ang kontrata natin. May plano ka ba? Ako? Siguro. Pupunta na lang ako sa ibang bansa. Maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Magpahinga ka na ng maaga. Umalis na ako. Tanga. Ang relasyon nyo ay parang employer at bodyguard. Ano bang iniisip mo? Ngayon ay naging matalino na ang batang ito. Pero basta't nandyan pa ang yaman ng pamilya Lin, hindi ako natatakot kung saan siya makakatakas. Tatay, alam ko na mali ako. Hindi ko dapat kumilos ng mag-isa. Ikaw, walang kwentang tao. Nahuli na nga si Shen Yan. Pero nagiging makasarili ka pa rin. Dapat na sanang pinatay ka na ng Qin na iyon. Ginoong Lin. Sa tingin ko, yung bodyguard na si Kinje, siguradong hindi ito titigil dito. Kaya dapat tayong mauna sa aksyon. Mei Niang, ihanda mo ang 2 grupo. Kailangan nating kumilos ngayong gabi. Tatay, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, hindi kita bibigyan. Tumahimik ka. Dahil sa'yo, gaano karaming oras ang naantala ng ating plano? Bakit ka nandito? Hindi ka ba nasa ibaba? Ayos ka lang ba? Pasensya na. Ako ang nagkulang sa pag-iingat. Hindi ko inakalang gagamit sila ng lason na karayom. Tutulungan kitang alisin ang lason agad. Lahat ay pumasok sa pananalig. Pasensya na. Ako ang nagkulang sa pag-iingat. Hindi ko akalain na gagamit sila ng lason na karayom. Tutulungan kitang alisin ang lason ngayon.
Nakarating na sila. Nakarating na sila sa tiwala. Sandali lang. Sandali lang. Huwag mo muna akong alalahanin. Mabilis kang pumunta sa laboratory. May mga tao na gustong nakawin ang datos ng gamot. Huwag munang magsalita. Ang lason ay kumakalat ng mabilis. Kahit isang segundo na pagkaantala ay delikado. Ngunit, walang mas mahalaga kaysa sa iyong kaligtasan. Nawala na ang lason. Ngayon, pumunta tayo sa kumpanya para tingnan ang sitwasyon. Sinira nila ang password lock at ang kagamitan. Nawala rin ang mga sample. Mukhang nag-all-in na ang pamilya Lin sa pagkakataong ito. Si Lin Yu, naglakas loob siyang magnakaw ng hayagan. Wala ba siyang takot sa militar? Walang ganitong tapang si Lin Yu. Ito ay si kanyang ama, si Lin Wei. Yanke, umuwi ka na muna. Pupunta ako kay Lin Wei. Hindi pwede. Si Lin Wei ang pinuno ng pamilya Lin. Marami siyang mga bihasang tauhan. Kung mag-isa kang pupunta, napakadelikado. Wala akong mangyayari. Maniwala ka sa akin. Ibabalik ko ang sample. Lahat ng ayaw sa tatlo, umalis na kayo. Lin Wei, alam kong nandito ka. Dali, dalhin mo na ang gamot. At Lin Yu, lumabas ka na. Sabi ko na eh. Bakit ang mga kasama ko? Patuloy kang pumatay sa akin ang 3 beses. Kahit ang aking mahika ng pang-akit, hindi na epektibo sa'yo. Sa paraan ng iyong kakayahan at taktika sa laban. Siguradong ikaw ay kasapi ng Tenglong Squad. Mukhang kilala mo ng mabuti ang Tenglong Squad. Tama ka. Ako ang matinding kalaban ninyo mula sa Lin family. Ang koponan ng Tenglong. Sabihin mo na, ilang tao ang dumating mula sa Tenglong team. Palabasin niyo na silang lahat. Para harapin ang mga amoy mo at mga inutil. Ako lang ang sapat na. Kahit ikaw lang. At kayang makipaglaban sa akin, si Lin Jia. Kahit na miyembro ka ng Tenglong Squadron, gusto pa rin kita. Wala nang bakas ng mga buto. Patawarin niyo ako. Yung gamot na hinahanap mo, ibibigay ko na sa'yo ngayon. Maliban sa gamot, kailangan mo ring sabihin sa akin. Ano ang relasyon ng pamilya Lin at ng Viper Organization? Ano ang koneksyon nila? Gusto ng Viper na agawin ang Angel Project. Nais nilang gamitin ang lakas ng pamilya Lin. Sundin ko lang ang kanilang mga tagubilin. Iba pa. Ako. Pwede. Mapapatawad kita. Pero ngayon, siya. Kailangan niyang gawin ito. Ako. Daddy. Kailangan mo akong iligtas. Ako ang iyong nag-iisang anak. Ikaw, anak na Suwail. Kung hindi dahil sa iyong matigas na ulo, na nagbihag kay Shenyan, hindi sana tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Itong Suwail na anak, ay ipagkatiwala na sa iyo. Tay, tulungan mo ako. Tatay, narito. Ito ang iyong lugar ng libingan.
Kinje, ang ganda, wala kang masama. Yan ke. Nakuha ko na ang gamot para sa iyo. Bakit parang kulang ang gamot na ito? Ano? Hindi ba't niloko ako ni Lin Wei na iyon? Naku, noong mga panahong iyon, abala lang ako sa pagtatanong tungkol sa ahas. Hindi ko napansin ang dami ng gamot. Siguradong sila Lin Wei. Nakahiwalay na ng maaga. Isang bahagi ang umalis na. Matandang lobo. Talagang hindi. Sa panlabas, mukhang napakadali. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papayagang magtagumpay. Ngunit, siguradong tumakas na siya. Hindi siya makakatakas. Akala mo ba patatawarin kita? Hindi mo ako mapapatay. Kinje. Ako si Kinje. Tingnan mo ako. Kinje. Gumising ka, Kinje. Gusto kong makasama ka sa aking libing. Kinje. 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 Ayan, Gyu. Shen, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Ngunit ginawa na namin ang aming makakaya. Maraming sugat sa kanyang katawan. Kahit na may natitirang hininga. Ngunit kung magigising siya, nasa kanya na iyon. Kinje. Sa panahon ng ating pagsasama, itinuring na kitang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang pinakamamahal ko. Kaya hiningi ko sa'yo. Pwede ka bang magising? Handa akong alagaan ka buong buhay ko. Nasabi ko na. At hindi na pwedeng bawiin.